Sa social media, pag narinig mo yung pangalang Iloy Bugris o yung Queen of Revelations, nako, alam mong may issue, may kontrobersya, pero sa talakayang ito, sisilipin natin kung ano ba talaga ang totoo sa likod ng lahat ng ingay. Sino ba talaga siya? O yan, I challenge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to a debate. Grabe, ang tapang 'di ba? Ito yung Iloy Bugris na kilala ng marami, walang inuurungan, palaban. Pero alam nyo naman sa social media, laging may tanong. Yung pinapakita ba, yun na ba yung buong katotohanan? At dyan na nga pumapasok yung mas malalim na usapan. Kasi sa likod ng titulong Queen of Revelations, may mga revelasyon din tungkol sa kanya. Mga alegasyon, mga kaso na medyo malayo sa imahe na pinapakita niya. Okay, so umpisahan natin sa pinaka-basic. Unang-una, sino ba talaga ang reyna? Kasi bago pa man magkaroon ng Iloy Bugris o Queen of Revelations, may isang pangalan na nakarehistro sa mga opisyal na dokumento. Jinky Miraflores Avelino Carpio. Alamin natin kung sino siya. At dito, grabe, makikita nyo talaga yung dalawang mukha ng kwento. Sa kaliwa, yan yung persona niya online, tagapagtanggol, anti-corruption vlogger. Pero sa kanan, yan yung katotohanan, base sa mga records. May mga warrant of arrest para sa estapa at illegal recruitment. Hindi raw totoong abogado. At yung tinitirhan daw sa Dubai, posibleng undocumented for more than 20 years. Dito pa lang, malaki na agad ang agwat ng imahe sa realidad, di ba? At may isa pang term na kailangan nating intindihin. TNT o tago ng tago. Ito yung slang para sa mga undocumented workers. At ayon sa mga source, ito raw ang status niya sa Dubai, kaya napakahirap siyang mahanap. Parte ito ng mas malaking puzzle. So ang tanong, paano raw ba gumagana itong mga sinasabing scam? Para mas maintindihan natin yung sistema, sundan natin yung kwento ng isa sa mga nagsasabing biktima siya. Kasi dito raw, makikita natin yung mismong blueprint ng modus. Hindi pala ito basta-basta lang nahihingi ng pera. May proseso, may architecture, kumbaga, 4 na hakbang. Step 1, buuin mo muna yung audience mo, yung community. Step 2, kunin mo yung tiwala nila. Iposisyon mo sarili mo bilang kakampi nila. Step 3, sanayin mo silang magpadala ng pera kahit paunti-unti lang para sa charity. At pagbuo na yung tiwala at nasanay na sila, Step 4, dun mo na ilulunsad yung malaking hirit, yung big ask. Isang systematic na paraan para gawing armas ang tiwala. At para hindi lang ito puro teorya, pakinggan natin to. Si Mary Joy Derlaward, isang nurse sa California, inamin niya sa una na aliw talaga siya. Sino ba namang hindi, di ba? Nakakatawa, palaban sa gobyerno. Para sa isang OFW na malayo sa pamilya, parang may nahanap kang boses, may kakampi. Yan yung hook. At ito ang presyo ng tiwalang yon. $9,400, halos kalahating milyong peso. Ipinadala para sa isang business partnership sa ginto, isang pangako. At mula sa halos $10,000 na investment, ito lang daw ang natanggap niya. 4 na gramo. Grabe, hindi mo na kailangan ng calculator para malaman na nalugi ka ng malaki. At nang sinubukan ng itrace yung pera, doon lumabas ang isa pang revelasyon. Hindi pala ito gawa ng iisang tao. Parang may network, may sistema, at kasama raw dito ang sarili niyang pamilya. Tingnan nyo itong structure na to. Parang organizational chart ng isang operasyon. Si Jinky Carpio raw yung mastermind sa Dubai. Yung pera, dadaanan muna sa girlfriend ng anak niya. Tapos yung anak niya mismo ang mag-handle ng pera sa Iloilo. Pati kapatid niya, kasama rin daw sa pagko-coordinate. Malinaw yung disenyo, di ba? Para mahirap i-trace yung pera pabalik sa kanya. So akala mo hanggang doon na lang, di ba? Isang financial scam. Pero hindi, dito na nag-level up yung kwento. Yung mismong makina na ginamit niya para makuha ang tiwala at pera ng mga tao, ginamit na rin sa mas malawak na issue, ang pagpapakalat ng disinformation. Bigla, bandang April 2026, ang target ay hindi na lang pera ng OFW. Ang target, ang katatagan ng gobyerno. Sabi ng PCO, isa raw si Carpio sa mga pangunahing nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Presidente Marcos. Kesyo may stage 4 cancer daw, namatay na, o AI na lang yung lumalabas sa publiko. Mga aligasyon na ayon sa gobyerno, sadyang idisenyo para magdulot ng kalituhan at gulo. At dahil dyan, hindi na ito simpleng kaso ng estafa. National security issue na.
Kaya ang sagot ng gobyerno, klaro, zero tolerance. Naghahanda na sila ng kasong cyber libel. At hindi biro yan, hanggang 12 taon na pagkakakulong ang posibleng parusa. For more than 2 decades, parang nasa isang safe zone siya. Nasa pagitan ng batas ng Pilipinas at ng UAE kung saan mahirap siyang abutin. Pero yung mga pader na nagpoprotekta sa kanya, mukhang unti-unti nang gumuguho. At itong timeline, ito yung ebidensya. August 2023, hindi siya sumipot sa hearing sa Pinas. August 2024, may reklamo na sa FBI at Dubai Police. Tapos, a big one, February 2025, nagkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas at UAE. Eksakto para sa mga puganteng tulad niya. At April 2026, pinangalanan na siya ng PCO. Bawat petsa, parang isang tali na humihigpit. So sa dulo ng lahat ng ito, balikan natin yung titulo niya. Kung siya ang Queen of Revelations, ano ba talaga ang mga na-reveal o naihayag niya sa atin? Kasi kung titingnan natin yung mga totoong resibo, yung mga ebidensya, yung mga testimonya, ang na-reveal niya ay hindi tungkol sa gobyerno. Ang na-reveal niya ay, una, kung paano pwedeng maging front ang isang masayang online persona para sa panluloko. Pangalawa, kung gaano ka-vulnerable ang ating mga kababayan sa abroad sa mga taong ginagamit ng galit at pagkamis sa bayan. Pangatlo, kung paano pwedeng gamitin ng pamilya para gumawa ng isang komplikadong sistema ng fraud. At manghuli, na-reveal niya kung paano pwedeng magsimula sa maliit na scam ang isang bagay na lalaki at magiging national-level disinformation campaign. At ito yung tanong na naiiwan para sa ating lahat, di ba? Sa mundo ngayon na puro online personalities, paano ba natin malalaman kung sino yung totoong tumutulong at sino yung nanloloko lang? Sa bawat like, comment at share natin, gaano tayo kasigurado na ang sinusunod natin ay isang kampyon at hindi isang charlatan?